Yes, Lord. So, mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Parang mainit yata, no? O ako lang yung nainitan. Amen? Isang magandang mga kapatid. Sinyalis. Amen? Na may gagawin ng Lord sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So, welcome natin ang Kuya Raylan. Mga kapatid na matagal araw din mga kapatid, hindi natin nakita, nakasama. But praise the Lord mga kapatid dahil dininig niya ating mga panalangin, dahil ang sabi man ng Lord na kung siya ang magsimula sa ating mga buhay mga kapatid, siya rin magtatapos. Amen. So ngayong gabi ako'y nagagalak mga kapatid at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil nakita ko yung mga kapatid ko na naman. Amen. Hallelujah. Amen. At ako'y naniwala mga kapatid na ang Diyos ay may gagawin sa bawat buhay natin. Amen. Ang sabi niya sa kanyang salita mga kapatid, it is the same with my words. I sent it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. Amen, mga kapatid. Kaya pag narinig natin mga kapatid ang salita ng Panginoong Diyos, hindi ako maniniwala mga kapatid na wala siyang gagawin sa ating mga buhay. Amen. Even man na hindi natin ito parang wala lang mga kapatid, basta narinig natin yan, maniniwala ako mga kapatid na may gagawin yan at babalik kay Lord na mayroon gagawin sa ating mga buhay. Amen. So ang ating pag-usapan ngayon, I think it's last Thursday. So ito na yung pinaka-conclusion mga kapatid ng ating text at yung tema natin. So ang ating tema is faith empowered by God's power, mga kapatid. Amen? Ano ibig sabihin ng faith empowered by God's power, mga kapatid? Alam niyo kung God's power, mga kapatid, is the gospel of God. It is the power of God to salvation, mga kapatid. Siya lang makapagligtas sa atin. At meron akong ikwento sa inyo, mga kapatid, na sabi niyan, meron isang dumalo sa gawain mga kapatid na nabago ng gospel, the power of God, na ang matangkad na to at maitim na ikinonfess niya yung kinausap niya yung kaibigan niya. Na ganito ang sinabi niya, I told dark man, one said to his friend, "Friend, I accept Jesus as my Savior several months ago. But I could never get very excited about my relationship. But ito nangyari mga kapatid, years from now. Back maybe 2019 something, mga kapatid. Way back 2019. Sabi niya diyan, but I could never get very excited about my relationship with Him. I couldn't stay interested in the Bible, and my mind would wander whenever I tried to read it. I never really knew what it was to worship the Lord fully, and my prayer life was erratic. I really shared my faith because I was afraid they would reject me." Ito mga kapatid ang conversation ng dalawang magkaibigan. Because I am just a very fool. Also because I was a living life by my own strength and intellect, I almost never had victory over my fears, worries, insecurities, and temptation. And I don't know how to love others. But when the message of the Lord came into my life, I did nothing but to kneel down and surrender my life to Him, to Jesus. And my life has changed completely. I now have a great love for the things of God. I cannot get enough of the Bible
prayer and worship. And I know now how to love, to fellowship with others, Christian, and witness to those who are not believers. Now, I also have victory over the struggles and the stronghold of my life. What a great change has happened in my life since I accepted the gospel and filled with the Holy Spirit. If we, mga kapatid, want this type of transformation in our life, we must be willing to do what this tall dark man did. Amen. At sino ito, mga kapatid? Tall dark. Hindi siya handsome. Tall dark lang siya. Sabi nga tall dark and never mind. Hindi ko na sinabing never mind kasi anak tayo ng Lord eh. We are not never mind anymore, mga kapatid. To the Lord. We are special to the Lord. Because of His gospel, mga kapatid. It's the power of God to the salvation, mga kapatid. Amen? So, mapalad tayo, mga kapatid, dahil meron tayong Diyos na nagsakripisyo, mga kapatid, sa krus. At tandaan natin, mga kapatid, if we accept God, if we accept Jesus, it's costly, mga kapatid, to become a Christian. It's costly to become a man of God, a son of God, a child of God, mga kapatid. Bakit? Bakit costly, mga kapatid? Hindi ito patungkol sa pera. Patungkol ito, mga kapatid, sa mga relationship natin sa pamilya natin, kaibigan natin, mga kapatid, sa mga katrabaho natin, and even our future career, mga kapatid. Maaari natin itong ipagpalit. Na mas piliin natin ang Diyos to serve Him. Kaya it costly. Hindi ito madali, mga kapatid. Ang nagsasabing mabilis ang maging Kristiyano, hindi ko po iyon naranasan, mga kapatid. Pero mahirap para sa akin, mga kapatid, mahirap ang magiging anak ng Diyos. Walang madali, mga kapatid. Dahil mawawala mo ang isa sa pamilya mo, relasyon mo sa pamilya mo, yung mga kaibigan mong matatalik mong kaibigan, mawawala mo sila, mga kapatid. They are criticizing you to follow Jesus. Sasabihin nila sa'yo, walang kwenta yan. Saan ka pa? Mga katrabaho mo, gumawa ka ng mabuti, ikaw pa rin ang masama. They are criticizing you to do what God wants you to do, mga kapatid. Mahirap. But apart from those, mga kapatid, criticizing, once Solomon said, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path you to take. Yan ang ginawa, mga kapatid, yung tall dark man. At yung tall dark man, mga kapatid, walang iba kundi ang iyong sarapan. Isa ang iyong lingkod, mga kapatid, na binago ng gospel. Binago ng Diyos, mga kapatid. Binago ng kanyang buhay. Sabi ko sa iyo, mga kapatid, di madali. But I keep on praying to the Lord. Namala na malagpasan ko lahat. Minsan masakit. Pero pinanghawakan ko itong sinabi ni Solomon, mga kapatid, that trust in the Lord with all your heart. Yan lang ang pinanghawakan ko, mga dahil alam ko na hindi ko papabayaan ng Lord. Dahil hindi ko man din, yung will man niya ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Yung will man niya ang gusto kong gawin. To serve Him, mga kapatid. Lately lang, mga kapatid, inoferan ako ng pinagpalit ko ito, mga kapatid, na career. Kung pagdating sa pera lang, mayaman ako. Kung tinanggap ko ito, mga kapatid. May nag-offer sa akin na isama nila ako sa team nila bilang expert sa mga
smelter, mga kapatid. Unang project ko sana, Egypt. Pupunta ko ng Egypt. After Egypt, punta ko ng Australia. Pero, kinansel ko yun, mga kapatid. Dahil gusto ko si Lord. Gusto ko mag-serve kay Lord. Application ko sa Canada, mga kapatid, tinanggal ko yun. Kinansel ko yun. Mga kasamahan ko na doon sila, masaya na sila doon. Yung kasama ko, palis na naman. Kinansel ko yun, mga kapatid. Hindi ako mayaman, mahirap ako. Marami kong utang. Alam na mga kapatid yan, mga kapatid. Marami kong utang. Isang manubgad dito, sinisingil ako sa utang ko. Amen. Pero sabi ko sana, Kuya, bigyan mo ako next month. God will provide to pay my debt for you. Yun lang, mga kapatid. Kaya sabi ko, mahirap. But, sabi ni Solomon, mga kapatid, sabi ng Lord, trust in me, Lord, anak. Yun ang pinangawa ko mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your understanding. Sabi ng Lord. Kahit masakit, anong gawin nila sa'yo? Criticize ka. Trust to the Lord, mga kapatid. Hayaan mo sila. Version nila yun eh. Ang version ng Lord ang may importante sa ating buhay. Hindi yung version ng kabila, hindi yung version ng ibang tao. Ang importante mo, yung version ng Lord sa buhay mo, sa buhay ko. Yan ang importante sa ating mga buhay. Dahil yung version nila, hindi ka maligtas doon. Pero ang version ng Lord sa buhay mo, maligtas ka. Sabi niya, in the Christ life, sabi niya, most of us are seeking some type of change. Change from sinful habit. Change from negative pattern. And change toward Christ-likeness. While the grace of the Lord is sufficient to work on our behalf, change truly begins with our choice to trust Him, to serve God, mga kapatid, to become a child of God, to become a servant of God is a matter of choice, mga kapatid. Kahit sabihin mo na tinawag ka ng Lord. Amen. Pero paano mangyari ang plano ng Lord sa iyo kung hindi mo siya pipiliin? Si Lord hindi siya namimilit, mga kapatid. It's a choice. Kung piliin mo to serve God, na mawala mo ang lahat, mga kapatid. Future career mo, future ng buhay mo. It's a choice. Our choices play a pivotal role in shaping our life, enabling us to embrace growth, overcome challenge, and experience the transformative power of God. It is a gospel, mga kapatid. Kung nais natin na maranasan to experience the transformative, the power of God, choose to become towards Christ likeness, mga kapatid. Choose to serve God. Kapalit ang lahat, mga kapatid. Relasyon man yan, trabaho mo, future mo. Ang plano natin sa future natin, mga kapatid, marami tayong plano. Pero mayroong pinaka-the best na plano ng Lord sa atin. At hindi tayo pababayaan ng Lord. God will never leave us nor forsake us, mga kapatid. Amen. Bakit tayo tahimik? Masaya tayo, mga kapatid. Ako yun ang magagalak lang. Amen. Ako yun lang. Magagalak lang ako, mga kapatid, dahil isa ako sa binago ng Lord sa papagitan ng kanyang mensahe, sa kanyang gospel. At alam ko na kung paano nagtrabaho ang buhay ko, ang Diyos ang buhay ko, mga kapatid. Alam ko na ganyan din ang mangyayari at higit pa sa inyong mga buhay. Mamili lang tayo. Kung pipiliin natin si God, si Lord, mga kapatid, walang imposible sa Kanya. Kung pipiliin natin ang kabila, hindi ko alam kung ano mangyayari sa ating mga buhay. But isa lang ang masasabi ko, pag pinili natin ang Panginoong Diyos, meron itong buhay na walang hanggan. Kaya,
mamili tayo mga it's a matter of choice, mga kapatid. For I am not ashamed with the gospel. Hindi ko mga kapatid kinakaya ang gospel. As Apostle said, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for anyone who believe. Ito na mga kapatid. Anyone who believe. Hindi sinabi dito na kayo. Lahat. Hindi. Anyone lang mga kapatid. Kung sino lang yung maniniwala. For the Jews first and also for the Greek. At kailangan tuwagad ng pananampalataya. Sabi niya dyan, for it is the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it written, the just shall live by faith. Kailangan ito ng pananampalataya, mga kapatid, na hindi ito empowered, hindi ito nakasandal sa a human wisdom, a human power, mga kapatid. Kundi ang pananampalataya dapat natin empowered by the gospel of God, empowered with the power of God, mga kapatid. Kaya lang nais ng Lord. Dahil kung ang pananampalataya natin ay nakasandal lamang kung ano ang meron tayo, mga kapatid, sa mundo na to, sa kapangyarihan na nakala natin na makapagligtas sa atin, sa kapangyarihan na akala na makatulong sa atin, mga kapatid, mawawala tayo dyan. Pero kung i-angkla natin yung pananampalataya natin through the gospel of God, through the power of God, to salvation for anyone who believes, meron tayong buhay na walang hanggan. At hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So ang text natin, that your faith shall not be in the wisdom of men, but in the power of God. Bakit sabi niya hindi in wisdom of men? Bakit hindi niya sinabi sa in wisdom of men? Bakit sinabi niya in the power of God? Should be in the power of God. Hindi niya sinabi doon sa wisdom of men, mga kapatid. Dahil mawawala man yan. Ang wisdom of men, ano man ang meron dyan, mawawala man, mga kapatid. But the power of God, hindi ito mawawala, mga kapatid. Ito yung magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang gospel, ang kanyang mensahe. Sino ang kanyang mensahe, mga kapatid? Is Jesus. Sabi ng Lord, is the way. I am the way, the truth, and the life. Wala nang iba. Jesus is the gospel, mga kapatid. Jesus is the message from God. Basta makapagligtas lang sa atin. Sabi niya, everyone who believe, anyone who believe. Wala na, mga kapatid, iba. Wala ibang pangalan kung saan tayo maligtas, kundi Jesus Christ lang. Amen? Sinabi ng Acts, mga kapatid. Kaya dapat yung pananampalataya natin, nakaangkla ito sa mensahe ng Lord, the message of God, which is the gospel, which is Jesus Christ, mga kapatid. Wala nang iba. Huwag tayo maghanap kung ano mong ibang pangalan pa. Amen? Dahil si Apostle Paul, mga kapatid, kung sa galing lang, kung sa talino lang, matalino siya. Walang-wala tayo sa kanya. Pero anong pinili niya? He chose Jesus. Pinili na ang Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, brethren, when I came to you, did not come with excellent of its spirit of wisdom, declaring you the testimony of God. Kaya niyang gamitin yung wisdom niya, mga kapatid. Kaya niyang gamitin yung talino niya para ma-persuade na lang yung mga tao, papaniwala lang niya yung mga tao through his intellectual ability, mga kapatid. Pero anong sabi niya dyan? I determined not to know anything among you except Jesus Christ. Pinili niya ang Jesus Christ, mga kapatid. Pinili niya ang Diyos. Kung sa talino lang, pantalino si Apostle Paul. But anong sabi niya? I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified, na siya ang naipako. Nawa, ganun din tayo, mga kapatid, kay Apostle Paul. Na wala tayong ibang kinikilala kundi ang Kristo, kundi ang Panginoong Hesus. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Kaya niya, mga kapatid, mag-preach si Apostle Paul sa kanyang sariling katalinuhan. Kasi matalino siya. Kung sa panahon ngayon, siya yung theologian yan, baka doctorate pa yan siya. At makapangrihan pa siya. Kung hindi ka maniwala, baka may kalalagyan ka. Pero anong sinabi ng Apostle Paul? Pinili niya ang Panginoong Hesus. At pinili niya
mga kapatid, yung mapagharian siya ng Holy Spirit. Demonstration of the Spirit and of the power. Kasi kung sa wisdom niya lang, mga kapatid, wala man mangyayari. But in the wisdom of the Holy Spirit, mga kapatid, kahit kunting salita lang, marinig ng mga kapatid, mga sisiral mo. Powerful yan. Dahil galing dun sa Holy Spirit ang kanyang mensahe, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, our choice hold tremendous power in shaping our Christian journey. Si Apostle Paul, mga kapatid, he choose kung ano yung gusto, kung ano yung ginamit niya. His intellectual ability or his wisdom or the power of God. The gospel, mga kapatid. Jesus. Sabi niya, they enable us, sabi niya, our choice hold tremendous power in shaping our Christian journey. They enables us to embrace change, deepen our relationship with God, overcome temptation, and align ourselves with His purpose. If we choose Jesus, mga kapatid. As we intentionally make choices that reflect our commitment to follow Christ, transformation become a daily reality. God will work in and through our life, leading us towards genuine change in a life that reflects His glory. Christianity, mga kapatid, is a matter of choice. Mamili tayo kung ano yung gusto natin. Sarili natin na kakayahan or the power of God. This is the gospel, mga kapatid. Is Jesus. So I say, sabi niya, I say, let the Holy Spirit guide your life. Then you won't be doing what your sinful nature brings. Pasakop tayo, mga kapatid, sa Holy Spirit. Pag-guide tayo ng Holy Spirit. Huwag tayo pasakop sa ating katawan, sa ating flesh. Sabi niya dyan na, I say, let the Holy Spirit guide your life. Kasi kung Holy Spirit ang mag-guide sa ating mga kapatid, sa ating mga buhay, sa yung mag-guide, sa yung mag-lead sa ating, wala tayong ibang kaalaman, kundi ang ating Panginoon Jesus. Because He will lead us in all truth. He will guide us into all truth, mga kapatid. It's the Holy Spirit. In 1 Corinthians 2:12-16, sabi niya, now we have received that the Spirit of the world, not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that we have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. For then, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolish to him, nor can be known them because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. So our title of choices that leads to change. Choices, mga kapatid, that leads to change. Mamili tayo. Our choice. Ano ang pipiliin natin, mga kapatid? Piliin ba natin na mamuhay tayo sa natural na buhay lang natin as a human in this world, or as a child of God, or as a servant of God, mga kapatid? Ang una, don't choose to live a natural life. In verse 13-14, mga kapatid. Piliin natin ang mamuhay na huwag na yung natural na buhay natin sa mundo na to. Meron tayong trabaho, meron tayong pera, amen, nandiyan ang lahat, mga kapatid. But instead, sabi niya, we speak words given to us by Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truth.
But, sabi niya, people who are not spiritual cannot receive this truth from God, Spirit. At ang sabi niya dyan, it is all sound foolish to them. Sa lahat mga kapatid na hindi spiritual, nabubuhay spiritual at nabubuhay ka lang sa normal na buhay mo, natural na buhay mo sa mundo na to, ang katotohanan from God's Spirit is sabi niya, it is all sound foolish to them. And they cannot understand. Dahil hindi kaya spiritually equipped, hindi ka spiritually aware mga kapatid. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Dahil hindi mo maintindihan mga kapatid ang patungkol sa spiritual life kung hindi ka spiritually equipped. Mga ibang tao sasabihin niya, baliw yata itong tao na to. Nagsasaritang mag-isa. Kung saan na nagdadasal. Walang ibang ginagawa kundi nagbasa ng Bible. Hindi ka maintindihan mga kapatid ang mga tao na hindi spiritual. Ang tao na hindi spiritual mga kapatid, pag gumawa ka ng mabuti, masama ka. Sabi na, tsamtsa ka. Amen. Pero pagka spiritually ka equip ka, amen, sabi niya, a natural person has only been born into the natural world. This means that they came into this world through physical birth, but they have never experienced a spiritual birth. In other words, they never been spiritually born again. A person who's never been born again may have received many admirable traits. Kinikilala ka mga kapatid kung nasa natural life ka lang, natural na buhay ka lang. Sabi niya, they may be witty, charming, cultured, moral, educated, and even religious. Pero kung hindi ka na-born again mga kapatid, walang-wala yan. But they are not spiritually equipped. But having been born only once, they are spiritually dead mga kapatid. Meron ka man dyan lahat, witty ka man, charming ka man, pogi ka, cultured ka man, moral. Maganda man ang moral mo sa mundo, educated ka, edukado ka, even religious ka, linggo-linggo ka nagsisimba, mga kapatid. But if you don't accept Jesus, if you don't know the gospel, mga kapatid, the true meaning of gospel, you are spiritually dead. A person who is spiritually dead has no personal relationship with Jesus. Tandaan po natin yan mga kapatid. Gaano ka man ka-fame dito sa mundo na to, gaano ka man kasikat, gaano ka man kayaman, gaano ka man ka-intellect, katalino. Kahit ikaw ang pinakamalinong attorney sa buong mundo, mga kapatid. If you have Jesus, if you don't know what is the meaning of the gospel, mga kapatid, sa buhay mo, you are dead spiritually. At wala kang relasyon sa Diyos, kay Jesus, mga kapatid. And sabi niya, no ability to understand and appreciate spiritual thing. Hindi mo yung maintindihan kahit gaano ka katalino. Hindi mo yung maintindihan. No ability to understand and appreciate spiritual thing. And no supernatural peace, joy, and purpose. Marami kang pera. Pupunta ka kung saan magandang lugar magpahinga. No, mga kapatid, hindi yung totoo. Wala ka pa rin kapayapaan. Maraming mayaman na nagpapakamatay. Maraming mayaman na ang hinahanap yung peace from God, mga kapatid. Meron akong napanood minsan, ang hinahanap niya, meron daw siyang hinahanap na gusto niya. Dahil hindi raw siya kontento sa kapayapaan na meron siya. Ano yung kapayapaan ng mga kapatid? The peace from God. Tayo, wala tayong pera. Ako, wala akong pera. Iwan ko lang sa inyo, baka mayaman kayo mga kapatid. Ako wala akong pera. But meron akong kapayapaan sa Panginoon mga kapatid. Joy. Dahil alam ko na meron akong Kristo. Wala man akong pera, marami akong utang. But end of the day, I know na meron akong mansion doon kay Lord. Mga kapatid. Sa mundo na to, wala ako. They are criticizing me in this world. Pagdating sa Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Lord, well done, my good and faithful servant. Dito ka tumira sa mansyon na to.
Sinong gusto yun, mga kapatid? Lahat. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Number 2 sa choose in liberated by the Holy Spirit, not in this world. Marami, mga kapatid, alam natin sa labas sa mundo, napaka-liberated na. Amen? Pero ano nangyayari? Kaguluhan, gulo, suicide, rape, nandyan lahat ng klase ng liberal world, mga kapatid. But kung liberated tayo ng Holy Spirit, sabi niya, those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. Hindi ka ma-evaluate ng iba, mga kapatid. If you are spiritually. For who can knows the Lord's thought? Who knows enough to teach Him? But we understand these things. Bakit, mga kapatid? Because for we have the mind of Christ. At ito ang hindi naintindihan ng mga nasa labas na tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, na meron tayong we have the mind of Christ. Ito yung wala sila. At ito yung pinakamagandang meron tayo. Sabi ko sa inyo, wala man tayong pera. Mahirap man tayo sa mata ng iba. Pero, ang sabi niya dyan, we have the mind of Christ. Kaya huwag tayo maging palalo, mga kapatid, sa mundo. Piliin natin maging palalo sa Holy Spirit. Dahil ibibigay sa atin ang lahat. I-open niya kung ano yung meron dun. Sa langit, sa atin, mga kapatid. Ipapakita niya yan sa atin. At ibibigay niya sa atin. Hindi lang ipapakita, ibibigay niya sa atin. Sa'yo yan, sa akin yan, mga kapatid. Dahil yun yung trabaho ng Holy Spirit, mga kapatid. Dalhin tayo doon. I-guide tayo doon. I-guide tayo ng Holy Spirit. To know all truth, sabi niya. Lahat ng katotohanan, ibibigay sa iyo, ipapaalam sa iyo. Galing doon, sa kanan ng ating Ama. Sino nandun, mga kapatid? Jesus Christ. So piliin natin, mga kapatid, to be liberated in the Holy Spirit. Amen? Sabi niya, a spiritual person is not someone who is liberated by the Holy Spirit. The spiritual person is no longer chained to the chariot wheels of the world system and will forever be a puzzle to the world. Palaisipan ka, mga kapatid, sa mundo na to. If you are liberated by the Holy Spirit. Bakit? Kasi hindi ka maintindihan eh. Hindi mo nila alam kung ano yung nasa isip mo, kasi yung isip natin is yung isip ng ating Panginoong Hesus. Walang ibang iniisip, walang ibang dinilisar kundi to glorify our God, our Father. Amen? Sabi niya, because of the Holy Spirit, the value system of the spiritual man is operating correctly. He is set free from the bondage that has enslaved the thinking of the natural person. Na-free tayo, mga kapatid, doon sa yung isip ng natural na tao ko, wala tayo doon. Sabi niya, this truth set the spiritual person free, and not only is a spiritual person free, but he also has new power in his life. At ano ang power na yun, mga kapatid? The power of God is the gospel to save us. Kaya sabi sa mga kapatid, is a choice. It's a matter of choice, mga kapatid. Choices to lead a big change in our life. Number 3, sabi, choose to learn from the Holy Spirit. Bakit kailangan natin matuto, mga kapatid, sa Holy Spirit? Hindi tayo matuto kung sa labas. Dahil maraming talino sa labas, mga kapatid. Nandyan yung mga pinakamagaling na mga attorney, pinakamagaling na mathematician, pinakamagaling na physician, pinakamagaling na scientist. Nandiyan siya sa labas. Pero bakit kailangan natin piliin to learn from the Holy Spirit? Mahalaga ba ito sa ating mga buhay, mga kapatid?
Sabi niya dyan, when we tell you these things, we do not use words that comes from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit words to explain spiritual truth. Dahil hindi kayang i-explain, mga kapatid, hindi kayang ipaliwanag ang human wisdom, ang spiritually thing, mga kapatid. Spiritually matter, hindi niya kayang i-explain yan. Kaya kailangan natin na matuto. Kailangan natin to choose to learn from the Holy Spirit para maintindihan natin yung spiritually na mensahe, spiritual from God, mga kapatid, spiritual truth. At kaya natin itong ipaliwanag. Sinong gusto nito, mga kapatid? Ang mayroong katalinuhan galing sa Espiritu, galing kay Lord, through the Holy Spirit. Lahat tayo gusto, amen? At meron tayo nito, mga kapatid. Minsan hindi lang natin ito na we are not aware. Dahil minsan man na pinipili pa rin natin sa kabila. Hindi natin pinipili ang Lord. Hindi natin pinipili ang kanyang power, ang kanyang gospel, ang kanyang mensahe. This is Jesus, mga kapatid. Nang sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the way, sabi ng Lord. No one can skip Jesus, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kahit mayaman ka, kahit ikaw pinakamayaman sa buong mundo, hindi mo yun. You cannot escape Jesus. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Kahit mayaman ka, nandun yung bahay mo sa Mars, nandun ang bahay mo sa buwan. Sinasabi lang, kung mag-migrate daw sila sa Mars, yung mga mayaman. No, mga kapatid, you cannot escape Jesus. Judgment is coming. Lahat humarap sa Panginoong Diyos. Tao ka lang. Tao lang tayo. Mamili tayo kung ano gusto natin, mga kapatid. Eternal life o eternal wrath of God. Dalawa lang naman yan eh. Kaya mabilis mamili lang. Hindi multiple choice yan. Dalawa lang yan. Hindi tayo mahirapan. Basta atin na yan, mga kapatid, kung ano pipiliin natin. Amen? Sabi niya dyan, we learn from the Bible that when people live supernatural life, they learn from the Holy Spirit. This Apostle Paul reminds us in the scripture above that the Holy Spirit gives direction and instruction to the Christian who desire to live supernatural life. His words are an echo of Jesus who once said in John 16:13, sabi niya, when the Spirit truth comes, He will guide you into all truth. Iyan ang sinasabi ko, mga kapatid. At biblical yan. Kaya yung mga sa labas, mga kapatid, na hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Kristiyano na nabubuhay sa spiritual, mga kapatid, hindi na maintindihan yan. Masama ka. Ang masama, mga kapatid, ang mabuti dyan sa labas, pag spiritually, nabubuhay ka sa spiritual, mga kapatid, yung mabuti sa kanila, masama ka. Amen? Yung kanilang masama, yun ang mabuti sa kanila. Amen ba kayo doon? Dahil hindi ka nila maintindihan. Yun yung totoo, mga kapatid, na buhay. Sa labas yan. At yan ang pinakamasakit sa lahat. Ang gawin mong masama yung pinakamabuti sa lahat. Ano kaya yun? Ano nangyari yun? Sabi niya, how is the Lord challenge you to make a difference by activating choices that leads to change? Tanong to mga kapatid. The Lord, sabi niya, ask the Lord to fill with you His Spirit, Holy Spirit. Commit to obey Him completely. Confess to Him that you desire everything He has for you and be willing to repent all of your sin. Hindi lang isang beses tayo mag-repent, mga kapatid. Dapat araw-araw tayo mag-repent kay Lord. Mga iba kasi isang beses lang daw mag-repent, no, mga kapatid. Araw-araw tayo mag-repent kay Lord. Baka sabihin mo, Brad, nag-repent na ako nung araw. Nung tinanggap ko, nag-repent na ako nung. Tama na yun.
No, mga kapatid, dapat yan araw-araw tayo mag-repent kay Lord. Humingi ng kapatawaran kay Lord araw-araw, mga kapatid. Sabi niya, finally, willingly receive all God has for you. Gusto niyo ba, mga kapatid? Amen? Tahimik tayo lahat, ah. Amen. Amen? Mahaba na ba? Lapit na. Jesus said, sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kaya kailangan natin mamili, mga kapatid. Piliin ba natin spiritual life or natural life na lang? Yung normal na buhay na lang sa mundo, mga kapatid. Anong gusto nating buhay? It's a matter of choice, mga kapatid, to serve the Lord. It's a matter of choice to become a Christian. It's a matter of choice, mga kapatid, to become a son of God. Piliin mo lang. Sabi niya, if you receive, believe in Jesus, you have the right to become a child of God. Choices mo yun. Kung piliin mo siya, you have the right to become a child of God. Pero kung hindi, tapos tayo. Amen? Meron akong ipapakita sa mga kapatid na video kung paano tayo manampalataya kay Lord. Amen? Short lang man ito. Mga siguro 1 oras lang to. Nag-play ba to? Ito. Tingnan natin kung yung paano yung pananampalataya, mga kapatid, itong paano natin i-angkla yung pananampalataya ng kay Lord. Amen? Ganyan siya. Ganyan tayo. Minsan wala tayong pag-asa. Walang news, walang sangka. Pero sabi niya, Lord, help me. Along his journey, mga kapatid, kinikilala ng Diyos. Lord, help me. Hindi niya lang kung saan patungo. Anong binigay ng Lord? Kabayo. Ano nangyari? Wala na naman. Wala naman tayong pera. Amen? Wala tayong pagkain. Sabi niya, Lord, help me. Dangkin naman. Hindi naman tayong pagkain. May pera tayo. Thank you, Lord. Thank you, my Lord. Amen? Wala na naman. Ubusan naman tayo ng trabaho. Wala na tayo ng overtime. Ano nangyari? Sumuko na ba tayo, mga kapatid? Meron siyang nakita. Napansin niyo ba? Nilapitan niya ba yung dalawa? Hindi, no? Sino natin? Ano to? Mayaman to, mga kapatid. At normal na buhay. Ito, mahirap. Ako yan. Tayo yan. Ngayon, yung mayaman. Anong sabi ng Lord? Jump. Patuloy ka na. Sabi niya, trust me. Yung Lord sabi niya, trust me. Anong ginawa niya? Bumalik. Jump, my son. No, I cannot. Anong gagawin niya, mga kapatid? Trust me, my son. The Lord said, bumalik. Ganyan tayo, mga kapatid. Babalik tayo. Jump, sabi ng Lord. Yes, Lord, I trust you. Ano nangyari? Nandun siya sa kamay ng Lord, mga kapatid. Na-inspire ako dito sa mensahe na to. Hindi niya alam kung anong patutunguhan niya. Tumalon. Sabi niya, and Jesus answered them, truly I say unto you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done. So to God be the glory. Amen. Amen. Doon nagtapos, mga kapatid.
nawa meron tayong nakuha na maiwi natin ng mensahe ng Lord. Amen. Kahit ako na lang yung mahirap doon, okay na ako doon. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus.